Narinig mo na ba ang kantang pinasikat ng Apo Hiking Society na pinamagatang Batang-Bata Ka Pa? Na may linyang, marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Ibig sabihin na may mga bagay sa iyong paligid na hindi mo maaaring pakialaman dahil bata ka pa. Napapansin mo ba ang sarili sa kasalukuyan? Nagkakaroon ka ba ng reaksyon sa mga pangyayari sa iyong paligid? Kung oo, ibig sabihin ay mayroon ka ng pakialam sa lipunang kinabibilangan mo. Nakikilala mo na hindi ka lang nabubuhay para sa iyong sarili? Ikaw ay bahagi ng isang malawak na mundong iyong kinabibilangan. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong mababago ang iyong pananaw sa buhay. Maaaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maaaring makatulong na malaki sa iyo ang araling ito. Ikaw ba ay pamilyar sa awiting pinamagatang pananagutan? Ang ating pagiging kasama ng kapwa ay isang pagpapahalaga na nagbibigay ng tunay na kaganapan sa ating pagkatao. Makakamit lamang ito kung makikilahok at makikipamuhay ka sa kapwa. Binubuo ng tao ang lipunan, binubuo ng lipunan ang tao. Ang kabutihan ng komunidad ay nararapat bumalik sa lahat ng individual na kasapi nito, kagaya ng kabutihang panlahat. Mga elemento ng kabutihang panlahat. Una, ang paggalang sa individual na tao. Dahil ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao. Hindi ito lubos na iiral kung hindi kikilalanin at papahalagahan ang kanyang dignidad. Ikalawa, ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan. Ang pag-unlad, ang kabuang pokus ng panlipunang tungkulin, kailangang maibigay sa mga tao. Karaniwang sinusukat ito halimbawa sa pampublikong sistema ng pangangalaga sa kalusugan, epektibong pampublikong pangkaligtasan at seguridad. Kapayapaang namamagitan sa bawat bansa sa mundo. Makatarungang sistemang legal at pampolitika. Malinis na kapaligiran at umuunlad na sistemang pang-ekonomiya. Ikatlo, ang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspekto ng buhay tulad ng isip, kalooban, pamilya, lipunang ginagalawan at iba pa. Subalit ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan at kawalan ng kaguluhan. Ang kapayapaan ay indikasyon ng pagkakaroon ng kabutihang panlahat. Ayon kay John F. Kennedy, ang dating Pangulo ng Amerika, huwag mong itanong kung anong magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Makakamit ng tao ang kanyang kaganapan sa pamamagitan ng makabuluhan at mabuting pakikipagkapwa
Sa buong mundo, kinikilala ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa kapwa, ang Golden Rule. Marami sa relihiyon sa buong mundo ang naniniwala sa kahalagahan ng mabuting pagtrato at pakikitungo sa kapwa. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Makitungo sa kapwa sa paraang gusto mo ring pakitunguhan ka. Naipakita rin sa parabola ng mabuting Samaritano sino ang ating kapwa at kung paano tayo dapat makitungo sa ating kapwa. May paggalang at pagmamahal. Ang pakikipagkapwa ay napatatatag ng mga birtud ng katarungan at pagmamahal. Kailangan ng katarungan upang maibigay ang nararapat. Walang iba kundi ang paggalang sa kanyang dignidad. Subalit mayroong mga bagay na maaari nating ibigay ng higit pa sa itinatakda ng karapatan at katarungan. Ito ay ang mga bagay na ayon sa ating pamamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Ang individualismo. Ibig sabihin, ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Ito ay ang pagnanais ng taong maging malaya sa pagkamit ng pansariling tunguhin, nang walang ibang nanghihimasok o nakikialam sa kanya. Ayaw ng taong ganito na manggambala ang kanyang personal na buhay. Nagnanais na makapag-isa. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa sa iba. Upang mapanatili ang kabutihang panlahat, hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba. Halimbawa, upang kayanin ng mga mahihirap ang pagbili ng produkto, kailangan tanggapin ng negosyante ang mababang tubo o kita mula sa produkto o ang pangkalusugang seguridad ay maging abot kaya lang ng lahat. Ang health insurance ay mas mababang premiums o ang doktor ay tumatanggap ng mababang sahod. Bilang isang mag-aaral, ano ang nagagawa mo para sa bayan, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya? Iguhit ang iyong sagot at ipaliwanag ang iyong ginuhit upang mas maunawaan ng mga mambabasa. Ito ang pamantayan sa isahang gawain. Nilalaman, 10 puntos. Organisasyon, 10 puntos. Presentasyon, 5 puntos. Kabuuan ay 25 puntos.